Though I could be better than I've ever been. Got friends, a family, and a place to stay. Though I should be better than ever when I see my loved ones every day. I know for every laugh we share today. Good morning! Good morning mga palangga. Today is March, ano ba ngayon? 24. Yes, March 24 mga palangga. Hindi ako nakapag-vlog ng mga siguro dalawang araw. Hindi ako nakapag-vlog mga palangga. Ngayon alas 10 na ng umaga. Silipin ko lang yung garden ko. Yan. Ito pala yung sinasabi ko sa inyo na punong puputulin mga palangga, oh. Kasi hindi ko siya na video nung nakaraan. 1, 2, 3, 4, 5, tsaka pang-anim yung, ayun, yun. Pang-anim. 6 ata ang puputulin nila mga palangga. So dito tayo. Tingnan natin kung may tumubo na. Yung aking, ito yung strawberry ko na tinanim nung last, mga palangga, oh, last autumn. Malalaki ito sila na strawberries. Ewan ko kung parang namatay siya. Hindi ata siya naging successful. Parang namatay yung aking strawberries kasi late ko na itong tinanim eh. Pasnow na siya noon. Hala! Nagtubo na ang flower. Ayan oh. Lumabas na oh. Ito daisy ito. So dito, ayan, lumabas na sila. Maraming damo. Kailangang damuhan dito mga palangga. Pero hindi pa kasi ako makaano ngayon kasi sabi ni Arto, magne-negative pa daw yung degrees. Yung temperature, magne-negative pa daw. Kaya, tapos, puputulin pa yung mga puno. Kaya hindi pa ako makapaglinis dito. Sana naman, hindi matamaan yung ating greenhouse tsaka yung garden natin. Pero sabi naman nung magpuputol mga palangga, iingatan naman daw nila yung pagputol para hindi masira yung aming garden. Ayan oh, ang aking tulips, malalaki na sila oh. Dami nila mga palangga. Ayun oh, kita nyo yan? Yan, tulips. Dito tayo sa loob. Marami pang kalat. Yung mga strawberries natubo na rin. Lumabas na rin yung mga green nila mga palangga oh. Yung mga bago nilang dahon lumabas na rin. Marami tayong strawberries this year siguro. Kasi last year ang dami naming na-harvest eh. Hala, tumubo pa rin yung... Alam nyo ba? Ito yung mga onions na tinanim ko nung last year na hindi masyadong lumaki. Ngayon, tumubo. Inan ko na to eh. Binunot ko na yung iba. Pero yung iba oh, tumubo pa rin. Yan. Hayaan ko na lang siguro dyan para kung tutubo man sila ng malalaki, edi maganda. Pero ang dami kong binunot dito mga palangga. Sayang nga eh. Yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na naglulumot. Ayan oh. Yan. Tapos yung mga tanim ko dun sa loob mga palangga, malalaki na. Yung chili ko, tumubo na rin ngayong araw. Yung aking zucchini, matangkad na. Yung aking cucumber, ano pa ba, yung mga flowers ko, yung zinnia, ano na rin sila mga palangga, tumubo na rin sila. Ang lamig, malamig pa dito. Tingnan nyo yung lake, oh, puti pa siya mga palangga kasi nag-ice pa yan. Medyo malamig pa kasi talaga dito sa amin. Pero ano na siya, tawag nito, spring na dito. Nagpapakulo ako ng mga palangga ng baboy kasi gusto kong maghigop ng sabaw. Parang 3 days na ata akong hindi nakakain ng kanin. Kasi di ba nagpansit ako, ubos na yung pansit namin mga palangga. Tapos si Risa nung
Ano ba tong camera ko eh? Tapos si Risa, nung nakaraang gabi, nagluto siya ng garlic chicken. Yun, kaya hindi kami nakakain ng kanin. Yan. Ito oh. Magpapakulo ako. Yan. Masarap sana ito kung may gulay. Kaso wala kaming gulay, mga palangga. Nahiya naman ako mag-ask kay Arto. Nasa bed pa siya eh. Nakalimutan ko pala. Pakita ko pala sa inyo yung pinutol ni Arto na namin. Yung kirsika, cherry, tsaka yung apple. Pakita ko sa inyo mga palangga. Wala na kaming puno. Wala namin puno ng apple. Tsaka yung cherry. Yung cherry mga palangga, inano niya na. Tinadtad niya. Ay, anong tinadtad? Pinutol niya talaga sa pinakailalim yung cherry. Sabi ko sa kanya, magtira siya ng kahit ano lang eh. Ayan oh. Ay, oo, nagtira nga siya pero kukunti. Ayun oh. Kunti lang yung tinira niya. Wait lang. Ayun oh, mga palangga oh. Yan. Yan lang yung tinira niya sa cherry. Tapos yung apple naman medyo mahaba. Ayun. Nag-ano na sana sila oh. Tingnan ninyo oh. Magdahon na sana sila mga palangga. Kaso, hindi talaga namin kasi naaabot yung aming cherry tree. Ano siya, yung masyado siyang matangkad na, magulang ba. Yung lahat ng bunga niya, ibon na yung kumakain, hindi na tao. kasi sa pinakataas talaga siya nagbubunga. Sana magsanga ulit. Hopefully, magsanga siya ulit para may maano tayo. Harvest tayo sa mga next years. Mga 3 years siguro. After 3 years or more. Nag-work pa rin ako ngayon hanggang ano pa yung work ko mga palangga hanggang bukas pa. Kasi 'di ba 5 days akong panggabi, panghapon. So hanggang bukas pa siya ng ano. Ang work ko ngayon is ano yung tumanog? 1:30 ang work ko ngayon hanggang 9. Mga palangga, pakita ko sa inyo yung yung tanim ko. Ayan oh. Tcharan! Yan yung ating zucchini. Malalaki na sila mga palangga. Next month, ililipat ko na sila sa greenhouse. Siguro mga second week. Ililipat ko pa ito sa malaki-laking pot. Yan. Ito yung chili natin. Tumubo na rin. Yan. Yan. Yung iba hindi pa nagbutwa. Ano ba yung butwa sa Tagalog? Ha? Hirap. Ayan. Tapos, itong ating tomatoes. Nag-grow na din sila mga palangga. Tapos, si Arto, nagtanim siya dito. Persilya. Hindi ko alam kung ano. Ano tong tinanim niya. Dill. Tsaka, ito yung ano to? Parang bawang. Ay, sibuyas. Sibuyas dahon. So, sibuyas dahon yung tinanim niya. Tapos, yung ating mga sinya dyan. Yan. Malalaki na sila. Iano ko to siya mga palangga pagtanim, yung isang tumpok ba? Sapat. Ganyan. Kasi nakita ko yung namin, yung kapitbahay namin dito, kung paano siya magtanim ng sinya. Hindi pala siya isa-isa mga palangga. Dapat parang isa siyang ganyan ba? Tapos mamulaklak siya. Ang ganda. Ang ganda tignan. Palangga, kakain na ako. Alin na siya po ang habi? Wait lang. Nakikinig kasi ako ng interview ni Habibi tsaka ni Sean. Ayan. Ay, ayan na mga palangga. Nilagyan ko siya ng carrots. Tapos meron pala kaming yung tawag nito spinach na konti dyan. Tapos nilagyan ko rin ng sili. Ayan o. Yellow, red, and green chili. Ewan ko anong tawag sa sili na yan. Medyo maanghang siya mga palangga. Yung sili na yan. Hindi siya yung parang
siling labuyo. Pero maanghang siya. Nilagyan ko siya. Tapos nilagyan ko rin ng konting sinigang. Ayan na. Luto na yung ating sinabawang buto-buto. Ito yung nabili ko nung nakaraang linggo ata. Yung buto-buto na to. Ang binili namin ni Arto. Ayan, tikman na natin siya. Tignan ninyo. Sarap. Parang nauhaw kasi ako mga palangga ba. Nauhaw ako sa sabaw. Kasi yung pagkain man dito sa Finland, yan. Naamoy ko yung sili. Kunin natin tong dilaw. Yan. Tapos, spinach. Kukunti lang yung paminta na nilagay ko. Wala na kasi kaming paminta. Naubos nung nung nagpansit ako ba. Ano po nga yung yung luwag na tawag nito. Ano ba yung luwag sa Tagalog? Uy? Ito. Pangsabaw ba? Kalimutan ko na naman yung luwag sa Tagalog. Ay naku. Mahirap mag-Tagalog, no? Minsan alam yung mga palangga pag nanonood ako ng videos ko, pag nag-i-edit ako, yung ko talaga ba, yung accent ko. Minsan may pagka-Ilonggo. Kain ako before ako maligo and then punta ng work. Ano na ngayon 11:15. 11:15 na ng umaga. Pasok ko naman is 1:30 mga palangga. So, may time pa tayo. Yung kape ko, hindi pa naubos. Uminom ako ng kape, yung lang mga palangga, yung malabnaw na kape ba? Kasi hindi naman talaga ako nagkakape. Try lang. Paminsan-minsan pag lang, pagka tinupak. Yan, tapos nakataas ang paa. Sarap. Kain. The next day. Good morning, mga palangga. Good morning. Ayan. 11 na ng umaga and may work ako. And last day ng panghapon ko mga palangga na work. 5 days straight ako na nasa work. Kaya, ito na yung last day. Tapos, Thursday, Friday, day off ko mga palangga. Marami na naman tayong vlog niyan. And, ko lang sa inyo yung aking tanim ulit. Papakita natin siya araw-araw. Yan. Nag-grow na talaga siya. And, maulan sa labas mga palangga. Very, gloomy doon sa labas. Yan. Ang dami kong tatrabahuin sana ngayon. Pero sabi ko, bukas na lang kasi wala akong work. 2 days akong walang work. Ang dami kong tupiin. Maglilinis ako ng bahay mga palangga. And, nakikita yung damit ko. Wait lang ha. Paanohin natin yung ilaw. Yeah. Wait lang. Saan ba ako? Dito tayo. Ayan. Kita yung damit ko mga palangga. Diba yung nakaraan, yung pinakita ko itim, ito naman white. Super ganda ng quality niya mga palangga. Ang kapal. Batang 90s. Tapos ganyan yung likod. Nakikita nyo ba yan? Yung print niya. Ang ganda. Nalabhan ko na to siya mga palangga. Parang twice ko na to nagamit. Tapos yung itim naman, 2 beses din. Nalabhan ko na siya. Pero, tignan nyo naman yung Yan. Hindi to sponsored mga palangga. Hindi yan sponsored Pinapakita ko na sa inyo na maganda talaga siya. Sa mga gustong bumili, siguro ilagay ko yung TikTok link. Ewan ko lang kung makita ko pa yung TikTok link. Kasi sa video ko, parang sa group pala namin, sa group chat, may nagtanong kung saan daw ako nakabili ng ganitong t-shirt. Sa TikTok lang mga palangga, na kasi ako, nagustuhan ko lang siya kasi, relate ako sa relate ako sa print niya mga palangga, yung bang, bakit hindi ba ako mapakali? Relate ako sa print niya, alam niyo yung print niya kasi,
Batang babae. Tapos nandyan yung mga laro. Laro natin nung bata pa tayo. Ayan. Andyan siya. Diba? Wala, cute lang. Na-share ko lang. Ayusin ko muna yung bed namin ni Arto kasi mga palangga. Maaga pa, no? 11 pa lang ng umaga. Ako lang mag-isa dito. Si Arto, nagtrabaho siya. Tapos yung mga bata, nag-school. So, ako lang mag-isa dito. Ganyan yung buhay natin everyday. Bukas mabibisi ako mga palangga kasi iniisip ko pa lang yung gagawin ko bukas sobrang dami talaga. Alam mo yung gusto kong kasi yung bahay namin parang dami ng masyadong gamit. Alam mo yun, yung parang masyadong maraming siya ba? Abubot, ganyan. Gusto kong i-put away yon tapos ilalagay ko dun sa likod. Ayusin ko rin yung likod doon. Sana lang makaya ko talaga mga palangga ng 2 days. Kasi sobrang dami. Actually, na namin yan ni Arto mga palangga na umpisahan na namin yan nung nakaraang buwan. Marami na rin kaming naitapon na mga gamit. Pero, marami pa rin. Gusto ko yung yung parang walang masyadong gamit pa. Tapos kasi yung bahay namin mga palangga, madilim siya. Gusto kong papalitan yung ilaw kay Arto. Madilim yung bahay namin talaga. Hindi ko siya gusto. As in. Madilim. Kaya, madami akong gagawin bukas. Siguro ang dami kong itatapon bukas ng mga gamit. Nilalagay ko sa karton. Nung nakaraang buwan, nakapagtapon ako ng siguro mga 3 karton ng mga gamit sa kusina na hindi na talaga namin na alam mo yung mga gamit na nagdoble-doble na, nagtriple na mga palangga pero hindi naman siya nagagamit. Yung mga luma, yun yung tinapon ko. Yung mga yung mga okay pa, yun yung iniwan ko. Tapos, yung mga sapatos, ang dami-daming parang nai-stress akong tignan ba. Kaya, bukas, try kong magising ng maaga para madami akong magawa. Yung tupiin ko talaga ang pinoproblema ko mga palangga. Pero i-ask ko na lang si Lisa siguro kung hindi ko kaya yung mga tupiin. Si Lisa na lang papatupiin ko kasi siya naman talaga ang gumagawa niyan. Hindi niya pa maano ngayon kasi may pasok kasi sila. Nasa school kasi sila mga palangga. So, bukas, isa-isahin ko yan bukas. Gusto ko rin mag-order ng mga palangga ng shoe rack ba yun tawag doon? Yung lagay ng sapatos. Gusto ko mag-order ng ganun Kasi yung mga sapatos namin, lang siya. Lang siya ba? Yung nakahilira lang dyan. May 1 hour pa ako bago mag ready. So, yung 1 hour ko, siguro, ko na lang. Ilinis-linis ko konti dito sa bahay. Kasi na-stress ako mga palangga. Tignan ninyo, pag walang ilaw yung bahay namin. Yan. Ganyan siya kadilim. May ilaw pa yung kusina namin Pero ganyan na siya kadilim mga palangga pag walang ilaw. Kaya ayoko siya. Nakaka-stress.
Mag-update pala ako doon sa mga palangga. Mag-talking muna tayo. Ayan. Mag-talking muna tayo. Taba-taba ko na talaga. Tapos kakakain ko lang ng rice, tapos sabaw. Ayan, mag-ano muna ako mga palangga ha. Istorya muna ako sa inyo. Mag-talking. Story time muna ako. About dun sa school nila Andre at Trisa para next year ba? This year. Para this year, school year nila mga palangga. Si Risa tsaka si Andre, natanggap sila sa isang, para siyang international school. Lahat ng mga student doon is mga immigrants, iba't ibang lahi. And may mga Pinoy din naman doon mga palangga. Pero parang, nung nagpunta kami doon, ang pagkakaalam ko is, parang dalawa yung Pilipina doon, dalawa. Dalawa lang, and then the rest, iba-iba naman, taga Russia, Ukraine, Africa, ano pa ba yung ibang bansa? Indian, ganyan ba? So, iba-iba siya mga palangga. And based dun sa, school, tawag dun, yung school head ba? Lahat naman doon ng mga immigrant student doon, mababait naman daw. Wala naman daw silang na-experience na yung pang discrimination ba, wala naman daw silang na-experience mga palangga. And then, ngayon, natanggap sila doon mga palangga, and alam niyo ba, good news. Good news kasi, ang school na yon, bali, Monday to Friday, stay-in sila mga palangga. Meron silang sariling room. Si Andre, mag-isa lang siya sa room niya kasi 16 pa lang siya. Tapos si Risa, meron siyang roommate. Tapos, magstay sila doon ng Monday to Friday. Libre yung food nila, breakfast, lunch, and dinner, libre. And yung yung pag nagutom lang sila sa gabi yon, kailangan nilang bumili ng sarili nila, yung parang pera nila ba, yung ganyan. Tapos, kasi malapit lang naman yung store doon sa may school nila, pwede silang bumili ng food nila para parang snacks ba sa gabi, ganyan. Yung ibig sabihin. Tapos, Friday ng hapon, kailangan namin silang i-pick up, and then ibabalik namin sila ng Sunday ng hapon din, ganyan. Kasi Monday, may pasok sila. Ganyan. And then, ang doon sa school nila mga palangga is mag-aaral sila ng language ng 1 year and 6 months. Tapos, besides sa language, meron ding additional na mga curriculum na kailangan nilang pag-aralan, siguro math or science, mga ganyan ba. Pero, focus talaga sila sa language mga palangga. And hopefully, maano sila, tawag nito maka-learn sila ng language, and then makapag-conversation sila ba mga palangga, ganyan. Kasi ngayon, dyan sa school nila mga palangga, parang talaga siya, parang basic school. Alam mo yung parang grade, kasi dyan sa school na yan, yung pinapasukan nila ngayon dito, is grade 9 sila mga palangga. So parang high school, pero elementary yan sa kanila. Grade 9. Oo. Yung elementary kasi nila dito, mga palangga, is hanggang grade 9. And ngayon, in-apply namin sila doon, and then nag-interview sila, nag-exam sila, nakapasa naman sila mga palangga. So, yun yung pinagpapasalamat ko pang isa is yung free. Free siya mga palangga. Wala siyang bayad, as in free. Ganyan. Yung gagastusin lang namin is siguro yung kunti nilang allowance sa isang linggo, ganyan. And then, yung gas, papunta doon, pabalik dito. yan lang. And sabi namin ni Arto, sana makaya nila. Kasi magiging independent talaga sila doon mga palangga. Independent talaga sila doon. Lalo na si Andre.
Kasi mag-isa lang siya sa room niya, wala siyang kausap, ganyan. Tapos sinabihan ko na rin siya na, if doon ka na sa school, bawal na yung iPad. Hindi, hindi, hindi na siya makakapaglaro ng iPad na tulad ng dito sa bahay na pag wala siyang ginagawa, iPad lang siya ng iPad, ganun. Sabi ko hindi pwede kasi kailangan niya mag-aral ng mabuti para matuto siyang mag-language. Sa ngayon naman kasi mga palangga, nakakaintindi naman sila and nakakasalita ng very, very light. Yan. And nakakaintindi na sila ng mga basics. Basics words. Marami na rin silang vocabularies, ganyan. And masasabi ko talaga na may alam na sila sa Finnish. Pero hindi yung makikipag-conversation ka, hindi pa mga palangga. So, hopefully, pagka nakatapos sila doon, after nila doon mga palangga sa school na yun, mag-choose na sila ng, ng course nila or magko-continue sila ng schooling nila ng high school. Ganyan ba? Kasi iba dito mga palangga eh. Ang mga bata dito mga palangga, after nila ng grade 9, yung iba, hindi na nagko-continue ng high school. Bali, kumukuha na sila ng vocational course kasi yung high school mga palangga dito sa Finland, sabi ni Arto is, ang hirap. Mahirap daw ang high school and para siyang college. Ganyan. Para siyang college daw sabi ni Arto. Mahirap daw talaga siya. Kaya kadalasan sa mga bata daw dito, after nila ng grade 9, kumukuha na sila ng 2 years vocational course tulad ng sa akin, lahi-hoy-taya, childcare, ganyan, or mga baking, cooking, mga ganyan. Tapos, apply na sila ng work, ganyan. After na yan. Tapos, yung iba naman, kasi gusto nila yung maging professional talaga sila na yung mataas yung pinag-aralan. Kukontinues nila yung high school na 3 years and then another 4 years ba? Or depende sa course na college na kukunin mo kung ilang years yun siya mga palangga. So, sabi ni Arto, kadalasan talaga, after ng grade 9 ng mga bata dito, kumukuha na sila ng vocational course nila para makapag-work na agad kasi gustong-gusto nila maging independent. Kasi pagka may work ka na, may pera ka na, may sahod ka na, kaya mo nang buhayin yung sarili mo, out ka na sa bahay ng parents mo. Yun yung mga bata dito, mga palangga, parang gusto nila na free sila, independent, ganyan. So, yun yung sabi sa akin ni Arto about sa culture nila dito, about study and yung mga bata dito. Ganun talaga, no? Sa atin mga palangga, hindi siya ganyan. Natuto lang, karamihan, no? Karamihan sa atin, Kasi, yung grade 9 sa kanila mga palangga, ang age pa lang yan is 16. 16. So, mag-aaral sila, halimbawa, hindi na sila mag-high school, mag-aaral sila ng 2 years. After nyan, 18 na sila. Di, pwede na nilang, pag 18 kasi dito mga palangga, legal ka na, legal age ka na, pwede mo nang gawin lahat ng gusto mong gawin. Mag-asawa ka, uminom ka, kung ano-anong gusto mong gawin dyan. Wala nang pakialam yung parents mo sa'yo. Basta ikaw, nakatapos ka na, may trabaho ka na, kaya mo nang buhayin ang sarili mo, wala na silang pakialam sa'yo mga palangga. Pero hindi naman yung walang pakialam na, wala na akong pakialam sa'yo, diyan ka na, ganyan. Kung need mo naman ng help sa parents mo, yung advice or sa, minsan na anuhan ka ng pera, yung bang na-short ka, ganyan. Willing naman daw tumulong yung parents, sabi ni Arto. Yun yung culture nila dito mga palangga. Willing naman daw silang tumulong, pero hindi daw yung susustentuhan mo sila ng every month kahit kaya naman nilang magtrabaho para sa sarili nila, hindi daw ganun mga palangga. Yung parang ini-encourage talaga nila na magtrabaho ka kasi yan ang kailangan mong gawin. Para bang tinuturuan talaga nilang maging independent yung mga bata dito. Ganun. Kasi dyan sa atin, sa Pilipinas, kadalasan kahit nasa legal age ka na, andyan ka pa rin sa magulang mo. Kahit pambili mo ng sigarilyo,
sa magulang mo pa kukunin, ganyan. Marami akong kakilala mga palangga na ganyan. Kahit may anak na 4, 5, yung mga anak nila, nasa bahay pa rin ng parents, diyan pa rin nakikikain, diyan pa rin humihingi ng baon, mga ganyan ba? Yan, 'di ba, mga palangga. Pwede namang maghanap buhay. Pwede namang dumiskarte. Kaso, kadalasan talaga kasi mga palangga, yung culture natin kakaiba. Parang hindi sila tinuruan na maging independent at mamuhay ng sarili nilang buhay, ganyan. Yun. Dito kasi mga palangga, bata pa lang yung mga bata dito. Tulad niyan, nasa grade 9 pa lang sila. Ini-introduce na sila sa work life ba? Ini-introduce na sila sa future, ganyan. Tinuturuan na sila dyan paano manahe. O, tinuturuan na sila dyan paano mag-bake. Tinuturuan na sila dyan paano makipag-socialize, ganyan ba? Dyan sa nila, Andre, tsaka ni Risa, sa school nila. Parang ini-introduce na sa kanila yung future life, mga palangga, ahead of time. Para pagka nasa legal age na sila, kayang-kaya na nilang harapin yung buhay na naghihintay sa kanila, mga palangga. Ganon dito, as in, ang ganda ng dito talaga. Hindi nila ini-spoil yung mga bata dito. Hindi tulad dyan sa atin na kaya namang magtrabaho. Wala. Diyan lang, nakahilata. Ganyan, di ba, mga palangga. Ayoko na magsalita. Ganon lang. Yun yung update kila, mga palangga. Kila Risa, tsaka kay Andre. Sana maging okay sila doon sa school na papasukan nila, mga palangga. Feeling ko naman okay doon kasi wala naman, sabi naman nung head school teacher doon, mga palangga, wala pa naman silang nababalitaan ng yung mga ibang lahi doon nagrumentado, ganyan, gumawa ng kababalaghan, gumawa ng di ka nais-nais, wala naman, mga palangga. So, happy lang ako, ganyan lang. Ay, ang talaga, kung wala na akong trabaho, mga palangga, matutulog ako buong maghapon. Tingnan nyo naman yan. Sino naman gaganahan yan magtrabaho? Very cloudy siya, malamig.